pamangking mapagsamantala na pinarusahan ng barang. Hindi ko inakala na isang pangungusap lang mula sa bibig ng kapitbahay ang magiging pasimula ng unos na yumanig sa buhay namin. Ako si Selma. Nakaupo ako ngayon sa harap ng lumang mesa namin. Hawak ang tasa ng tubig na malamig pero hindi sapat para palamigin ang ulo ko kapag naaalala ko ang nangyari. Ilang buwan bago dumating si Regina, ang bahay namin ay tahimik sa paraang mapayapa. Si Dario, asawa ko, umuuwi na pagod pero may ngiti pa. Si Tonton, 4 na taong gulang, kung naglalaro ay madalas naguunahang tumakbo sa labas at sumisigaw ng kaluluwa. Maliit lang kami, isang bahay na gawa sa plywood at semento, parang karamihan sa mga bahay sa aming barangay. Pero puno ng tawanan at ingay. May tanim na sili sa gilid, may lumang bisikleta na sinasakyan ni Dario tuwing may libreng oras, at may malaking kawali na ginagamit ko sa pagprito tuwing umuulan. Alam ninyo ang ganitong uri ng pag-ayos ng pamilya. Kung ano ang mayroon, yun ang pinagsasaluhan. Hindi kami mayaman. Masipag kami. Sapagkat kami, kahit konti lang, may sapat na pagmamahal para sa isa't isa. Isang linggo bago magbago ang lahat, sinabi ni Dario na may pinsan siyang pupunta. Tuloy muna siya ng ilang araw, Sel, sabi niya habang naglalagay ng tasang kamao ng bigas sa kabinet. Araw-araw naman siya, pero may problema daw sa bahay niya. Hindi na makabalik ng agad. Okay, sagot ko. Sino siya? Regina, sagot niya. Hipag ko, matulungin yata. Hindi ako masyadong nag-isip noon. Common na sa amin ang mag-uwi ng kamag-anak tuwing may kailangan. Sino ba naman ako para tumutol? Bukod pa roon, kailangan din ni Dario ng kasama para mag-aalaga kay Tonton kapag workdays niya. Ngunit ang simpleng pag-uwi ni Regina ay unti-unting naging isang bula ng usok, mabaho, makakapit at hindi namin madaling naalis. Pagdating niya, may dala siyang maleta na may sirang zipper at isang maliit na supot ng mga gamit na parang nagmadali. Nakatayo siya sa pintuan na parang may hawak na kaya ng lahat. Mga arkanghel ng kumpiyansa. Maiksi ang damit, maingat sa paglalakad. Una niyang tiningnan si Tonton na tila tinitimbang kung parang kailangan talagang palakihin ang espasyo niya sa bahay namin. Ako na ang mag-aalaga, bungad niya ng medyo mataas ang boses. Huwag kayong mag-alala. Salamat, sabi ko. Pilit ng ngiti habang ini-extend ang kamay ko upang tanggapin ang maliit niyang supot. Maligayang pagdating. Sa unang linggo, mukhang mabuting kasama si Regina. Naglilinis siya, nagluluto ng hindi masyadong reklamo at palaging maaga gumising. Pero may mga bagay na hindi ko mawari noon. Mga maliliit na kilos na nag-aangkin ng kontrol. Una, pinatigil niya ang paraan ng paglalagay ko ng mga bagay sa kitchen cabinet. Sa kanya nilagay ang mga plato ko nang parang ako'y bisitang hindi karapat-dapat. Dito ilagay yan, sabi niya minsan. Tinuturo ang lalagyan na para bang siya ang ina ng bahay. Hindi ko sinigawan. Bakit pa naman? Pero may maliit na kirot sa dibdib ko. Anong oras ka ba umaalis ng bahay? Tanong niya kay Dario isang araw habang nililinis ang pinggan. Hindi ko alam kung bakit siya nagtatanong sa ganoong paraan. Para bang nag-aangkin na siya ng oras ng asawa ko. Hindi ko pinansin noon. Inisip kong pagiging maayos lang niya. Hanggang sa unti-unting naging pangkaraniwan ang pagtatawag niya sa anak namin. Na parang siya ang tunay na ina nito. Si Tonton, halika dito, tawag niya minsan. Hindi ko na ito itinaboy dahil akala ko babalik rin ang pagiging magiliw niya. Pero sinubukan niyang utusan si Tonton na huwag na akong sundan kapag umiibig ako sa cellphone. Baka ka magtapon ng pera, yung tono niya, parang ako'y kinakabahan. Hindi siya nagpapakita ng mga malalaking kasamaan sa simula. Mga maliliit lang. Pagkuha ng 10 piso mula sa pitaka namin nang hindi nagtatanong. Pag-inom ng kape ni Dario at hindi bumibili kahit isang tasa para sa akin.
pagkomento sa pag-aasikaso ko sa bahay na may tinatagong pang-iinsulto. Hindi ka marunong, sabi niya minsan at tumawa pa. Hindi ito matinding panlalait sa simula, pero kung paulit-ulit nauuwi sa pagkasunog ng puso mo. Unang gabi ng paninirahan niya, natulog kami ng magkahawak kamay ni Dario at si Tonton ay parang isang maliit na bato na nakahiga sa pagitan namin, mapayapa. Dumating siya sa aming sala na may daladalang kumot. Nagbiro siya na baka lamigin si Tonton. Hindi ko pinansin ang maliit na ngiti ni Regina na parang nalagyan ng kaginhawaan dahil may kapalit na ina sa bahay. Ngunit isang gabi na hindi ko malilimutan, may nangyari na nagpabago ng tanawin. Sel, tikman mo ito, sabi ni Dario habang hawak ang tasa ng tubig sa mesa. Parang wala sa sarili ang hitsura niya. Malabong mga mata, parang may malalim na puwang sa loob. May lasa ng iba. Nung ininom ko, may kakaibang pait at maalat, hindi pangkaraniwan sa tubig namin. Para bang may maliliit na butil na lumulutang. Ano to? Tanong ko. Hawak ang tasa habang umiikot ang ilaw ng kusina tulad ng naglalaro ng mga anino sa mga dingding. Siguro powder, sagot niya. Baka hangin. Pero sa malimit na pagtingin niya, hindi ko inakala na siya'y nagtatago ng pag-aalala. Kinabukasan, nakita ko ang isang maliit na pakete na nakatago sa ilalim ng mesa. Maliit, balot ang dulo, may bagay na parang pulbos. Hindi iyon sana mapapansin, maliban na lang at si Tonton sa kanyang pag-ikot ay natapakan ng supot at may sumilab na puting alikabok. Sa mata ng bata, napaka-cute ng eksena. Para sa akin, isang tanda na may nangyayari. Nang gabing iyon, nag-usap kami ni Dario sa dilim. Sel, sabi niya, halatang hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Huwag mong sabihin sa iba ha. Ano naman yon? Anong nangyari? Tanong ko, pinipilit ang kalmado. Mukhang may naglagay sa inumin ko, sagot niya. Natulala ako minsan sa trabaho, parang hindi ako kumikibo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko noon. Nagulat ako. Ako na sa puso ay nagmamahal, ang unang pumipigil ng pag-aalala. Pero may sa loob ko na hindi pwede ipagwalang bahala. Sino naman ang handang gawin yon? Hindi sumagot si Dario. Tumingala siya sa kisame na parang may makikitang sagot sa lamat ng pintura. Baka, mahina ang sabi. Si Regina. Hindi ko agad pinaniniwalaan. Ngunit paglipas ng ilang araw, nagkaroon ng sunod-sunod na bagay na nagpapatunog ng alarma sa isip ko. Nakita ko si Dario na mag-isa sa tambayan nila sa labas ng bahay, nakatingin sa malayo at hindi nakikipag-usap sa mga kasama. Anong problema mo, Day? Tanong ng isa sa mga kasama niya, si Dindo. Sagot ni Dario. Wala, ngunit may kakaibang tono. Tulad ng pag-iling ng puno na biglang napatigil sa hangin. Minsan, habang nagluluto ako, napansin kong may maliit na pakete ng pulbos sa sahig ng kwarto namin. Hindi ako nagpansin agad. Marami kaming kalat, pero may kakaiba sa gilid ng pakete. May ginintuang sinulid na nakataob sa dulo at may liwanag ang pagkakabalot na parang sadyang inilagay para mapansin. Kinuha ko ng gamit ang kutsara. At may sumingaw na amoy na parang tuyo at may halong kayumangging lupa. Hindi ko maalala kung kailan ko huling nakita ang katulad na amoy. May nostalgia na hindi maganda. Kailan mo natagpuan iyan? Tanong ko kay Dario ng gabing iyon. Wala siyang sagot. Ngunit sa halip na sagutin, pinindot niya ang ulo ni Tonton ng malumanay. Para bang hinihigpitan ng kanyang sarili. Laban sa isang kasuklam-suklam na pagnanais. Minsan, kapag napapatingin ako sa mata ni Dario, may malamlam na kislap na para bang isang bagay sa loob niya ay nawasak. Hindi ako halata sa mga kapitbahay namin bago. Tinatawag lang ako na Selma at may mga ngiti pa sa pagkain ng palengke. Ngunit nang kumalat ang ilan sa mga kakaibang kilos, may mga bulong na sumunod. Baka ikaw ang may gawa, sabi ng isa.
Hindi nakalilimot ang babel ng mga mata. Day, sabi ng iba habang itinuturo ang mga mata ni Tonton. Mga tingin na hindi umaabot sa akin. Ngunit hindi lahat ay takot na takot. Si Manang Nida, ang kapitbahay namin na kilalang malamig ang ngiti at maiksi ang salita, minsan ay lumapit. Hindi siya madaldal, pero may air siya ng pag-alam ng mga bagay na iba sa karaniwan. Baka kailangan nyo ng tulong, sabi niya, nagpapatinimig. May nakikita ako minsan. Unang beses na narinig kong sabihin ng isang kapitbahay na parang may alam siya. At may pagnanais na hindi lamang manghusga. Ang boses ni Manang Nida ay iba sa mga nagbubulungan. Hindi siya palihim na tumatawa sa iba. Hindi rin siya agad nagpapakita ng madaling simpatsya. Ngunit pagdating sa mga usaping hindi pangkaraniwan, may mga mata siyang sumisilip na parang nagsusuri ng mga linya ng kamay mo at ng hugis ng anino sa sahig. Anong nakikita mo? Tanong ko ng kaunti ang tiwala. Hindi ko gustong isipin na may kumikilos laban sa amin mula sa loob ng bahay namin. Mga bagay na nakakalipad sa gabi, sagot niya. Halatang sinasalita ang mga salita na hindi niya karaniwang sinasabi sa harap ng iba. Mga manika na hindi manika ang pakiramdam mo. Mga kulob sa katawan. Pwedeng isang uri ng barang. Hindi ko napigilang magtawa noon, ngunit hindi pangungutya ang nasa likod ng tawa ko. Mas malabo iyon, may halong takot. Ano yon, Manang? Kulam. Huwag mo munang ilagay sa puso ang salita, sagot niya. Pero mag-ingat kayo, may mga mata sa paligid. Sa umpisa, inisip ko na baka gusto lang magpalaganap ng tsismis si Manang Nida upang masabing mayroon din siyang alam. Ngunit may mga detalye siya na hindi basta nabubuo, tulad ng pagbanggit niya sa kulay ng sinulid na nakita ko. Naalala ko na lang na hindi niya sinabi iyon sa akin, para bang may isang maliit na koneksyon na tatak ng tatak sa utak niya at hindi basta-basta lumalabas. Nagpalala pa ang sitwasyon nang may araw na nakita ko si Regina sa kwarto namin habang si Dario ay nasa trabaho. Pumasok ako nang hindi nagpahayag dahil inaasahan kong si Tonton lang ang kasama. Nakita ko siya, nakayuko sa mesa, nakasandalang ulo, hawak ang isang maliit na manika. Maliit siyang hawak, may mga tahi na lumulutang sa mukha. Parang laro ang kailanman ay pinantasyahan ng bata. Ngunit may kakaibang pagkatao. Anong ginagawa mo? Tanong ko sa kanya, hindi alam kung maingay o malumanay ang dapat kong tono. Mabilis siyang bumangon, halos napahawak sa dibdib niya. Ay Sel, sagot niya at nginitian niya ako ng sobrang maliwanag. Naglilinis lang, pero di ba ang cute nito? Tingnan mo. Kinuha niya ang manika at hinahawakan siya ng parang mahalaga ang bagay. Hindi manika para sa toddler lamang. Tila may gamit na nais iparating ang sinulid nito. Dito mo ba nabili? Tanong ko, pinipilit na maging normal. Oo naman, sagot niya. Saktong mura. Favorite ni Tonton ito, bakit hindi? May kaunting kuryente ang paligid. Parang may bagay na hindi bumagay sa hugis ng mga salita niya. Nang tatahimik, napatingin ako sa sulok ng kwarto at napansin ang ilang himaymay ng buhok na nakatupi sa gilid ng lalagyan. Hindi ko alam kung sino ang nag-iimbak ng buhok sa bahay namin. Ang buhok namin ay hindi ganoon kaila sa bahay. Nanginginig ang mga kamay ko nang nilapitan ko ang manika at hinimas-himas ang balaksik na tela. May kakaunting malansang amoy. Nakaramdam ako ng panunukso sa loob ko na parang may kumakawing may gustong ilihim. Sinubukan kong i-move on ang mga bagay. Tinanggal ko ang manika sa kamay ni Regina at inilagay sa cabinet. Itago mo muna, sabi ko, marahang. Ngunit may kaliit-liit na pagigting sa mukha niya. Parang ang isang tunay niyang intensyon ay naputol ng mga salita ko. Mula noon, nagkaroon ng pagbabago sa dinamika sa bahay. Ang mga maliit na paglabag ni Regina ay hindi na lamang simpleng pang-iinis. Nagkaroon na ng pattern.
Inuutusan niya si Tonton na huwag kumain ng asukal kung hindi siya sinuyo at kapag hindi sumunod si Tonton, pipilitin niya ito. Kinukuha niya ang pitaka namin at sinasabing, "Tinitiyak ko lang na hindi ninyo nasasayang ang pera ninyo." Hindi ako tigilan ng pagdurugo ng galit sa loob, ngunit ayaw kong mag-init sa harap ng anak. Naiisip ko na baka may dahilan siya. Isang linggo pagkatapos ng pag-uwi ni Regina, may trabahong ipinadala si Dario na kailangan niyang puntahan. Bago umalis, nagyakap kami at may naging kakaibang lamig sa presensiya niya. "Ingat ka," sabi ko, parang nagdadasal. "Huwag ka magpabaya." "Oo," sagot niya. "Ayusin niyo to." Pag-uwi niya, may kakaibang katahimikan sa bahay. Parang umuwi ang hangin na may daladalang bula ng pulbos. Sumabay sa katahimikan ang isang maliit na pag-uusap sa kabilang bahay na parang may mga titig na hindi lumalapit sa akin. Sino na naman sumama? Bulong ng kapitbahay. Ano ang nangyayari sa pamilya ni Selma? Hindi ko hinayaan na kumalat ang takot sa buong katawan ko. Bumangon ako sa umaga at sinabing, "Dario, mayroon bang kakaiba?" Tinignan niya ako at may sugat na parang hindi mabilis humilom sa mata niya. "Hindi ako maayos," sabi niya. "Minsan may nararamdaman akong parang may humahawak sa dibdib ko, parang hindi ako malayang umisip." At mula noon, sumunod na mga gabi ng pag-iyak sa loob ko. Nag-aalangan ako na bawian ng buhay ang tahanan namin. Lahat ng ginawa ko ay para maprotektahan si Tonton, para hindi masira ang mundo niyang puno ng kaunting kulay at tsismis. Sa gitna ng lahat, may isang gabi na hindi ko makakalimutan. Ito ang gabi na nakita ko ang pulbos sa baso ng asawa ko. Parang maliit na buhangin na ngumungot sa ilalim ng ilaw ng mesa. Pinukpok ko ang baso, tinunaw ang pulbos gamit ang dulo ng kutsara. Hindi ako magaling sa ganitong uri ng mga bagay, pero nakita ko na may kakaiba. May mga pulbos na parang gininto ang alikabok. Hindi pagkain, hindi gamot. "Ano ito?" tanong ko sa dibdib ko nang tila hindi ko mawari. Dario ay nakaupo sa kabilang dako, tahimik. "Sino? Regina?" "Wala akong alam," sagot niya. Pero nung minsan, nahanap ko yung sarili ko na tulad ng hindi ako. Hindi na sapat ang mga salita. Kailangan kong kumilos, ngunit hindi ako nagmadali ng wala sa plano. Hindi ako papayag na sirain ang pangalan ng sinuman nang walang matibay na batayan. Hindi ako babae na magagalaw dahil lamang sa intrigang nagmumula sa mga kapitbahay. Ngunit ang katawan ko ay malalaman kung kailan ka dapat lumaban. Pagkatapos ng isang linggo ng tahimik na pagmamasid, may nag-umpisa na talagang lumabas na pagbabago. Si Dario ay may mga sandaling tumitigil sa gitna ng pag-uusap at nanunuyon ang mga mata niya sa dilim. Si Tonton ay nagsimulang magtanong kung bakit umuuwi ang siya na parang hindi nakatulog ng maayos at si Regina ay palaging may daladalang maliit na supot na parang may tinatago. Sa panahong iyon, di ko maintindihan kung bakit may ganoong kawalan ng timbang. Bakit yung maliliit na bagay kapag pinagsama-sama ay nagiging malakas na bagyo. Isang araw, habang naghuhugas ako ng pinggan, may kumatok sa pinto. Si Manong Konso, ang albularyong malapit sa amin na kilala sa pag-aalaga sa mga may sakit gamit ang mga lumang pamamaraan, ang papasok. Hindi siya gaya ng ibang tao doon. May katahimikan siyang dala at ang kanyang mga mata ay parang sumisilip sa kaluluwa ng nag-uusap. May dala siyang maliit na bag na parang may luya at mga damo. "Sel," sabi niya, umaakyat ang kanyang boses ng may pag-angkla. Narinig ko, "Pwede ba akong tumingin lang?" Hindi ako agad tumanggi. Hindi ko rin agad siya hininga ng paliwanag. Pero sa likod ng isip ko, may tinatawag na alarm. Kung tumatawag ng albularyo, hindi normal ang nangyayari. "May naririnig ka?" tanong ko, simpleng pag-uusisa. "May mga nangyayari," sagot niya. Hindi ko naman sasabihin na ito'y sigurado,
pero may mga palatandaan ng barang. Tumayo ako sa harap ng mesa at pinanood ang kanyang mga kamay habang binubuka niya ang bag. May mga maliliit na supot, ilang tinik ng halaman at isang maliit na butas ng takip. Habang pinapakita niya sa akin ang mga sinaunang gamit, parang bumalik ako sa isang panahon na ang mga problemang puno ng pamahiin ay tinatalakay sa ilaw ng gasera. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ko nang may kaunting pag-aatubili. Ayaw kong sumandig agad sa mga bagay na hindi ko lubusang nauunawaan. Ngunit sa ibang bahagi ng aking puso, may isang malakas na sigaw na nagsabi na kailangan naming kumilos para sa kaligtasan ni Tonton, para sa katatagan ng aming tahanan. Mag-iingat muna kayo, sabi ni Mang Konso, at may bigat ang mga salita niya. May mga ilaw na hindi mo dapat hubugin, may mga bagay na hindi para sa bahay. Kung may naglalagay ng manika, kung may pulbos sa inumin, maaaring may inilalagay na bala sa loob ng inyong kapalaran. Hindi niya sinabi ito bilang paghatol. Sinabi niya ito bilang isang profesional na nakita na ang ganitong mga kaso. Hindi siya nag-imbita ng takot, kundi nagmumungkahi ng pag-iingat. Kung handa kayo, pwede akong tumulong para alamin kung saan nanggagaling ang pinsalang ito. Umalis siya na may paalam na parang hindi nais maghahabol ng marahas na warning. Ngunit ang kanyang pag-alis ang nag-iwan sa akin ng malamig na pakiramdam. Isang uri ng kalmado na may kasamang takot. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang lumabas ang mga maliliit na pahiwatig. Isang maliit na tali ng sinulid na may kulay na hindi ko karaniwan na napansin ko sa gilid ng lababo. Isang maliit na dumi na parang abo na may kakaibang amoy sa bubong ng kwarto. Si Dario, minsan ay natutulog na parang hindi makapatuloy ang kanyang sarili. At si Regina, kung may nakikita ka sa mata niya, parang ang kanyang ngiti may tinatagong hangarin. Hindi pa namin nakikita ang totoo. Ngunit ang feed ng takot ay dahan-dahang umaapaw. Ang aming kalmadong bahay ay naging isang lugar na puno ng panaginip, hindi mapapawi. At sa gitna ng ito, ramdam ko ang responsibilidad na protektahan ang aming maliit na mundo. Isang gabi, napagpasyahan kong magbantay. Hindi ko na kaya ng gutom na maghintay lang. Maghihintay ako ng tahimik habang natutulog ang lahat. Hawak ko ang maliit na cellphone na ang screen ay naglalabas ng malamlam na liwanag. Isang tasa ng tsaa ang katabi. Hindi ko naman inaabuso ang lamig. 6 ng buwan, makapal ang ulap. Ang liwanag ng kalsada ay tila lumilihim. Sumingit sa pag-iisip ko ang isang simpleng plan. Huwag magmadali. Obserbahan muna. Ngunit isang bagay ang nagbago nang marinig kong mababang paggalaw mula sa kabilang kwarto. Parang may bumubuklat na tela. Parang may nagtitimpla ng isang pinaghalong tunog ng sigaw at pagong. Tahimik ang mundo ko, pero may kakaibang tunog na parang pag-ikot ng maliit na palaso sa hangin. Tumayo ako at dahan-dahan lumapit sa pinto ng kwarto. Ang sahig ay malamig sa ilalim ng paa ko. Naririnig ko ang mahihinang hagnod at ang tunog ng maliliit na hakbang. Nang buksan ko ang pinto, doon ko nakita si Regina, nakayuko sa kandila, may hawak na maliit na bagay. Ang boses niya ay mababa, nagmumuni-muni na, parang sinasambit ang isang linggong walang laman. Hindi siya nagbago kapag nakita niya ako. Nagpatuloy lamang siya sa pag-ikot ng kamay niya sa maliit na bagay. Regina? Bulong ko at hindi ko alam kung lumakas o humina ang tunog. Umangat ang ulo niya at tumingala sa akin na parang may maliit na sorpresa sa mata. Ano ginagawa mo? Ngumiti siya at ang ngiting iyon ang kalakip ng lahat ng maliit na pahiwatig na noon pa man ay hindi ko napapansin. Nag-aalaga lang, sagot niya at pinatitig niya ang bagay na parang may buhay. Hindi ko kinaya ang init ng dugo sa mukha ko. Para bang may isang napakalaking bato ang lumubog sa dibdib ko. Hindi lang manika ang hawak niya. May mga sinulid na nakalatag
at may maliliit na butil na nagkukutitap sa ilaw. Ilagay mo iyan, sabi ko. Nanginginig ang boses. Ibahin mo. Kalma lang, Sel, bunyag niya. Wala namang masama. Hindi mo na kailangan pang maalarma. Ngunit sa tingin ko, ang kaliwanagan ng gabi ay nagtatakip sa isang bagay. Isang bagay na hindi namin handang harapin. At habang nakatayo ako doon, may isang tinig sa loob ko na nagsasabing, hindi ito nagtatapos sa isang gabi. May nagsisimulang serye ng mga pangyayari na magdadala sa amin sa labas ng hangganan ng hindi nakatingin na katotohanan. Kung gusto ninyo ng buong kwento, mag-subscribe na at suportahan ang channel. Pagkatapos ng gabi na nakita ko si Regina sa kandila, hindi na ako nagpabalik-balik sa pag-aakala. Alam ko na kailangan ng konkretong hakbang, hindi para siraan ang pangalan ng sinuman, kundi para iligtas ang anak ko at ang asawa ko mula sa isang bagay na hindi namin maintindihan. Pero ang unang hakbang ay hindi ang pagtutok agad-agad sa sinuman. Kailangan kong magtipon ng mga piraso ng ebidensya, maliit man o malaki, bago ako magbigay ng akusasyon na pwedeng sirain ang loob ng buong barangay. Muling bumalik si Mang Konso. Sa susunod na hapon, dala ang kanyang maleta ng pako at mura at may bit-bit na isang maliit na palanggana na may malabnaw na likido. Umupo siya sa aming sala at naramdaman kong iba ang kanyang paningin. Tila sinusubaybayan ang mga sulok ng budhi ko. May nakita ako, sabi niya nang walang paunang bate. Hindi mo kailangan mag-sorry o magtanggol. Makikita ko kung sino ang nang-ambag. Huminga ako ng malalim. Anong dapat gawin natin? Tanong ko, habang ang dulo ng aking mga daliri ay naiipit sa hawakan ng tasa ko. Obserbahan muna, sagot niya. Huwag kayong magmadali. May ilan na nagpapakitang tutulong, pero sila pala ang may bahagi sa sakit. Ipinakita niya sa akin ang maliit na palanggana at ang ilan sa kanyang mga halamang gamot. Hindi malinaw sa akin kung ano-ano ang mga iyon, ngunit ang amoy ay parang lupa pagkatapos ng ulan. Kung siya ay nagtatago ng bagay, makikita natin ang kaisahan ng mga bakas. Ang pulbos, manika, lahat ng iyan may bakas na sinuman na nagdala o naglinang. Sinama namin ang plano ng tahimik. Ako ang magmamasid sa loob ng bahay. Hihintayin namin ang tamang oras na walang makakakita. Hindi namin agad pinatawag ang barangay dahil ayaw ko ng gulo na pwedeng magdulot ng mapanirang paratang. May panahon na ang paglalantad na walang tamang sagot ay maaring magbalik laban sa biktima. Ngunit hindi rin ako magpapatumpik-tumpik kapag ang kaligtasan ng bata ang nakasalalay. Sa loob ng ilang araw nagbantay ako ng mabuti. Sumusubaybay ako kung saan naglalagay si Regina ng kanyang supot. Sinusubukang sundan ang kanyang maliit na galaw sa bahay palihim. Hindi madali ang magbantay. Umiikot si Tonton, kakaiba ang mga tanong niya, at kung minsan ay napapansin niya ako na parang nagtatago. Mom, bakit lagi kang nakasilip? Tanong niya minsan na nagpaparamdam ng kirot sa dibdib ko. May napapansin ka ba? Shhh! Bulong ko sa kanya. May sorpresa lang, mahal. Tignan mo, maglaro ka muna. Pero hindi lahat ng bagay ay pwedeng itago sa bata. Tila ba may mga bagay na sumisigaw kahit hindi nila gustong marinig. Isang gabi, nang wala ng ilaw, narinig ko ang maliliit na tunog mula sa likod ng kabinet sa kusina. Parang may dumudurog na papel. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at nakita ko ang isang maliit na supot na may tahiyang sinulid na gininto ang kulay. Gigil ang pagkakagawa. Nang buksan ko, may maliit na manika at ilang hibla ng buhok. Hindi ko agad inilabas sa harap. Kinuha ko ang supot at itinago sa ilalim ng una ng kama namin. At lumabas ako ng bahay para huminga ng malamig na hangin. May mga gabi ring tumitigil ang puso ko sa pagbati kapag napapansin kong si Dario ay parang natataranta sa gitna ng pag-uusap. May mga pagkakataong sumasalubong sa amin
Ang isa niyang kasama sa trabaho ay si Dindo at nagmumukhang siya'y may iniisip na hindi luwalhati. Isang araw habang nagkakape kami sa tindahan ni Mang Temyong, lumapit si Dindo at binabanggit, "Ayan, Day. Napansin ko minsan si Dario parang may sinusubo siyang bagay. Hindi ko kinaya ang tunog ng boses niya, hindi sa panunumbat, kundi sa pag-aalala. Hindi ko alam, Sel, para siyang hindi siya." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ko na may bahagyang pag-init ng boses. "Ingat ka," sagot niya, kumakaway ng kamay. "Hindi ako maglalabas ng haka-haka. Pero minsan, kapag kasama si Regina, parang hindi siya maungkat sa kanilang nag-uusap. Tumitigil at parang hinihila ng hangin. Minsan, ang pagsasabi ng katotohanan mula sa ibang tao ay nagbibigay lakas. Ngunit balansa rin ang kailangan. Ayaw kong masabi sa lahat hanggat wala akong konkretong ilalabas. Ayaw kong isangkot si Dario sa kahihiyan kapag wala naman siyang ginagawang masama." Lumipas ang ilang araw na parabang ako lang ang nakakita sa paglalakad ng mga anino. Ngunit ang barangay na dati ay maalalahanin at mabait, nagsimulang mag-uumapaw ng bulong. May mga kumakalat na paratang na ako pala ang may gawa ng kulam. May palabas na sa tindahan na nakita daw nila ang proseso ng pagsasabwatan ko. Ang ilan ay nagmungkahi ng hindi maganda at ang ilan ay tumitigil kapag nakita nilang nilalabanan ko ang takot. Isang umaga, habang nagpapaligo si Tonton sa maliit na batya, biglang sumigaw siya ng "Mama!" at inilabas ang maliit na manika na dati naming tinago. "Tonton, saan mo nakuha yan?" tanong ko nang bigla. "Iyong lola," sagot niya at tinuro niya ang direksyon ni Manang Nida. Parang dumurog ang sahig sa paa ko. Hindi ko akalaing may direksyon ang isip ng bata na magturo sa akin ng ganoon. Lumapit ako sa bahay ni Manang Nida at kumatok ng dahan-dahan. Wala ang kanyang malapad na ngiti nang buksan niya ang pinto at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kakaibang sigla. Parang may sulyap na tagumpay. "Ah, Sel," bati niya at agad na inalok ako ng upuan. "Anong kailangan mo?" "Hindi, Manang," sagot ko ng diretsyo. "Nasaan ang manika na nakita ni Tonton?" Napahinto siya. "Bakit mo naman natanong? Iyan ba'y hindi para sa anak ninyo?" "Hindi po," sagot ko, may paghinto. "Baka nakuha niya lang sa bakuran ninyo." Napatingin siya sa akin na parang inaasar at napansin ko ang maliit na kurap ng kanyang mata. "May araw-araw na may dumarating na manika sa bahay ko, Sel," sabi niya na may ihip ng kalikuan. Mga bata kasi, kung ano-ano ang tinatanaw nila. Hindi ako nagpatinag. "Manang, seryoso. Kung may alam po kayo, kung may nakalagay na bagay sa bahay namin, sabihin ninyo sa akin." Tumango siya ng dahan-dahan. "May ilan akong nakikita," sagot niya. "Hindi naman ako palaging sasabihin dahil ayoko maabala ang buhay ng tao." May tiyaga ang kanyang boses na nagpapahiwatig na may alam siya. Hindi lang basta usapan. "Pero siguro, pag-isipan mo muna ang mga bagay. May mga bagay na hindi ka agad malalaman." Umalis ako na may halong galit at pagkalito. Bakit ba parang ang lahat ng kapitbahay ay may napapansing kakaiba? Bakit parang may mga tao na mas kumikintal sa katotohanan ng iba? Hindi ako mapakali, lalo na ng isang araw. Habang naglalakad ako sa palengke, may isang grupo ng kababaihan ang nagsasabing, "Ayan yung asawa ng mangkukulam." Tila ba malagim ang tunog na iyon sa tenga ko. Hindi kasi totoong mangkukulam ang ibig kong maging. Sa puntong iyon, pumili ako ng isang mahigpit na hakbang. Hindi na ako magtatampo at maghihintay. Haharapin ko ang problema ng may kasama. Tinawag ko si Mang Konso at ipinaliwanag ko ang lahat. Ang mga manika, ang pulbos, ang mga kilos ni Regina, pati na ang malamig na pagtingin ni Manang Nida. Hindi siya agad nagbigay ng hatol, ngunit may kinis ang mukha niya at matapos niyang makinig ay sinabi niya, "Kung papayag ka, susundan ko ang bakas.
Hindi sa lahat ng oras ay nagdudulot ang mga mata ng tao ng totoo. Minsan, ang panlilin lang ay mas malalim kaysa sa tingin ng sinuman. Nag-umpisa kami ng isang maingat na pag-iimbestiga. Pinapakinggan namin ang mga kwento ng kapitbahay. Tiningnan namin ang mga bagay na natagpuan sa bahay namin. At naglaon ay sinundan namin ang mga bakas na nagmula sa manika, mula sa sinulid na gininto ang kulay, hanggang sa ilang pulbos na napansin namin. At dahan-dahan, ang mga piraso ay nagtagpo. Hindi ko inaasahan na ang mga simpleng detalye, mga tahi sa tela ng manika, isang uri ng amoy, isang ginintuang sinulid, ang magbubukas sa isang lihim na hindi ko alam na umiiral sa aming baryo. Sa pag-iimbestiga, may napansin akong pattern. Ang ginintuang sinulid ay hindi lamang ginagamit sa isang manika. Nakita ko ang kaparehong sinulid sa bakuran ni Manang Nida, nakatago sa ilalim ng paso ng halaman. Nang tinanong ko siya, napako siya sa salita. "Anak, maraming tao ang naglilinis ng palaruan. Baka may naiwan lang." Ngunit ang panlalait ng kanyang boses ay may ibang kahulugan. Nang kita ko siya, may maliit na pagkakayuko sa kaniyang mga mata na parang nag-aabang ng tugon. Nag-usap kami ni Mang Konso at nagpasya kaming kailangan namin ng isang mas malakas na suporta. Hindi kami pwedeng mag-isa. Nagpunta kami sa ilang kasama na kilala at may respeto sa barangay. Ilang kapitbahay na hindi madaling maniwala sa tsismis. At ilang kamag-anak na kilala namin na pwedeng magbigay ng suporta. Hindi namin agad na itanong ang barangay kapitan dahil ayaw namin ng opisyal na gulo na pwedeng humantong sa pag-aresto o sagutan. Ang layunin namin ay i-expose ang pinagmulang mga kagamitan sa paraang maayos at hindi marahas. Isang gabi, pumunta kami sa bahay ni Manang Nida. Hindi kami pumasok nang walang paunang aligned plan. May ilang nagbantay sa labas at iba ang pumasok kasama si Mang Konso. Ang puso ko'y para bang susunggaban ng hangin nang naglakad kami papasok sa maliit niyang sala at ang amoy ng uling at ng mga pinayukong tangkay ng damo ay agad na sumalubong sa amin. May mga sinulid na ginintuang nakalaylay sa upuan niya at may maliliit na manika na nakasabit sa dingding, tila mga palamuti, ngunit may kakaibang aura. "Huwag kayong magmadalay," bulong ni Mang Konso sa akin ng bahagya. "Obserbahan muna." Hindi ako nakatitig lang. Nagluto ang galit sa dibdib ko. Hindi dahil lang sa sarili ko. Ang problema ay mayroon ding maliit na buhay na maaaring mapahamak. Si Tonton. Nakita ko ang isa sa mga manika na may piraso ng buhok na kapareho ng natagpuan namin. Nang hinawakan ko ito, parang may kuryenteng dumaan sa daliri ko. Hindi ko maipaliwanag. Lumakad ako patungo sa isang maliit na talukap at doon, sa ilalim ng isang kumot, may nakatagong supot na puno ng pulbos at mga hibla. Hindi ako makapaniwala. "Manang Nida," tanong ko nang may pagkaiba ang boses. "Sinong naglagay ng mga bagay na iyan sa bahay namin?" Hindi siya agad tumugon. Tumayo siya at tumingin sa akin na parang napuno ng pagtataka. "Bakit naman ninyo ipag-aakala yan?" Sagot niya. "Akala ninyo ako ang gumagawa." Hindi ako nagpa-apekto sa kanyang pagtatakang iyon. Tiningnan ko ang mga bagay na nakuha namin bilang ebidensya at ipinaliwanag ko ng malinaw sa kanya. Sa kanyang mga mata, may isang impyerno ng emosyon, humihingi ng awa at may bahid ng pag-aalinlangan. "Sel," sabi ni Mang Konso ng malumanay, "huwag mong pilitin sa kanya ang salita. Nagkakaroon ng katawan ng katotohanan kapag naroroon ng mga kasamang bakas. Hayaan mo akong igawa ang ritual na kailangan para masira ang mga bagay na iyan. Kung siya nga ang may gawa, makikita natin. Kung hindi, aayusin natin ang mali." Hindi ko alam kung paano eksaktong naramdaman ng puso ko. May takot, may pag-asa.
Ngunit ngumingiti ako sa maliit na pag-asa na ganito. May taong tumutulong na may respeto at may proseso. Ang ginawa ni Mang Konso ay hindi instruction manual. Ito'y isang seremonyang sinundan ng may pag-iingat at paggalang. Hiniling niya na tumayo kami sa labas ng bahay ni Manang Nida. Naglatag siya ng maliit na tela sa sahig at naglagay ng ilang maliliit na bagay na tila representasyon lamang. Hindi niya sinabihan ang lahat ng hakbang, hindi iyon ang punto. Ang punto ay ang pag-angat sa isang lakas ng pagkakaisa. Habang siya'y nagmumuni, ang mga kapitbahay namin ay nagtipon sa labas at marahang sumasabay, ang ilan sa pag-awit ng mga lumang awit na pangkomunidad. Ang hangin ay malamig at ang mga ilaw ng lampara ay tila naglalaro sa mga mata ng mga tao sa kalagitnaan ng ritual. At hindi ko sasabihin kung ano mismo ang ginawa niya dahil ayaw kong magturo ng proseso. May nangyari na hindi ko malilimutan. Isang napakalakas na bugbugso ng hangin ang dumaan sa aming paligid at ang ilang maliliit na insekto na kakaiba ang anyo ang lumipad mula sa bahay ni Manang Nida. Papunta sa malayo, parang umaalulong. Hindi ko maipaliwanag kung ano iyon. Maari ninyong tawagin itong coincidence. Maari ninyong sabihin na epekto ng damo. Pero sa akin, ang sandaling iyon ay tila nagpapakita ng isang paghihiwalay. Isang bagay na hindi dapat manatili. Hindi ko ilalagay dito na iyon ay tanda ng supernatural bilang katotohanan ng mundo. Sinabi ko lang na ganito ang nangyari at ganito ang aming ninanais makita. Pagkatapos ng seremonya, nag-utos si Mang Konso na nang magsimula silang maghanap ng iba pang mga bakas sa bakuran. Nakita nila ang mas maraming manika, mas maraming sinulid at ilang piraso ng buhok na kahawig ng isang gayuma. Nang dalhin nila ang mga iyon sa harap, tumilaok ang mga kapitbahay. May ilan na umagos ang luha, may ilan na tila na puno ng paghiya. Si Manang Nida na noon ay paraluman sa lugar, biglang nagbago ang mukha. Nagkulubot ang noo niya at mayroong napahiya sa mga mata. Sel, bulong ni Mang Konso. Hayaan mo silang makita ang mga bagay na iyon. Hindi natin kailangan ng mabilisang hatol. Hayaan nating makita ng lahat ang katotohanan. Hindi ako makapaniwala sa lahat ng nakita ko. Pero masakit ang ulo ng pag-ihatid ng ebidensya. Parang ang loob ko ay pinupino. May bahagi sa akin na ayaw makasakit ng tao at may bahagi naman na alam kong kung hindi kami kikilos, baka may maganap sa amin na hindi na maaayos. Sa sumunod na araw, may maliit na pagtitipon ng barangay. Hindi ito pulong na inimbitahan ng isang tao lamang. Marami ang nagtanong at marami ang dinala ang kanilang mga ebidensya. Si Regina ay nahimlay ng takbo ng mga tanong at tila nagkulang liklaban. Hindi niya inaasahan na makakaharap ang ganitong panloob na net. Sa umpisa, may mga nagtatanggol sa kanya, mga nagsasabing siya'y tumulong lang. Pero ang bigat ng pagkakasunod-sunod ng pangyayari ay unti-unti nagbukas ng posibilidad na siya'y pinangibabawan ng mga impluensya ng iba. Dito, nagsimulang lumaki ang tensyon. May ilan na nagsabing dapat ipaaresto si Manang Nida. May iba naman na nagsasabing ipalayas lang siya mula sa barangay. Ako'y nasa gitna. Ayaw kong maging sanhi ng karahasan, pero ipagtatanggol ko ang aking anak. Pinili namin ang mas mahinahon. Hiniling ni Mang Konso na hayaan siyang magpatuloy sa pag-alis ng mga bagay at ipakita sa lahat ang mga nakuha. Hindi namin pinatahimik ang proseso. Hinikayat namin ang barangay na maging saksi. Pagkatapos ng paningin, nagkaroon ng labis na pag-aawat sa mukha ni Manang Nida. Hindi siya nakapagsalita ng maayos. Ang ilan ay tumulong na itapon ang mga artifact sa apoy. Hindi sa isang ritual na itinuturo dito, kundi bilang simbolo ng pag-aalis ng pinagmumultuhan ng iba. Habang nasusunog ang mga bagay, may mga maliit na sigaw ang lumabas. Hindi mula sa pisikal na pinsala, kundi mula sa isang nag-uumapaw na kawalan.
Tumigil ang lahat at tila may naputol na tali sa pagitan ng isang bagay at ng aming tahanan. Sa mga sandaling iyon, napansin kong tumigil si Dario. Tila ba may malalim na paghinga na dahan-dahang bumalik sa kanya. Narinig ko siyang umiyak ng tahimik at dumikit sa akin. Sel, mahina niyang sabi, hindi ko alam na may ganito. Patawad. Hindi ko na mapigilan ang aking sarili. Lumuhod ako sa harapan niya at niyakap ko siya ng buong puso. Hindi naging madali ang pagbawi. Hindi isang sandali lang ang kailangang itayo ang lahat. May ilang linggo na dumaan na nagtitiis kami ng mga hindi kanais-nais na mga tanong at pagtingin ng ibang tao. May mga gabi na nagigising pa rin si Dario at napapailing sa dilim. At may mga sandali na si Tonton ay umiiyak sa panaginip. Ngunit unti-unti, ang mga bagay na dati ay hindi nauunawaan ay nagsimulang magkaroon ng hugis. Napalayo si Regina mula sa bahay namin. Hindi dahil tayo ang nagwalang bahala sa kanya, kundi dahil sa kalinawan na siya ay nasangkot sa isang bagay na hindi niya lubos na kontrolado. Hindi ako mapanakit. Alam ko ang pagiging marupok ng tao. Ngunit ang prioridad ko ay ang pamilya ko, si Tonton. May mga tao na nagbalik sa amin at humingi ng paumanhin sa sinabing mga akusasyon laban sa akin. Ang ilan ay nagbigay ng kanilang sariling testimonya na nakita nila ang mga bagay na inilipat ni Manang Nida papunta sa aming bakuran tuwing gabi. Hindi namin siya pinahirapan. Hiniling namin na umalis na siya sa aming komunidad. Hindi siya pinigilan ng sinuman ng marahas. Iyon ang pinili ng karamihan. Ang huling tahanan na tila iniiwasan ng isang tao ay ngayon nawala. Sa mga susunod na buwan, nagbago ang buhay namin ng dahan-dahan. Si Dario ay bumalik sa dati niyang anyo. Hindi agad ang dati niyang sigla. Pero ang pagkabalisa ay unti-unting nawawala. Umuwi siya ng mas maaga minsan at naglaro kasama si Tonton sa ilalim ng araw. Nilinis namin ang bahay ng sabay-sabay. Siniguro na wala nang nakakubling sinulid o manika. Tumigil ang mga bulong-bulungan sa tabi ng tindahan na may mga haggi ng lumang kaso. Napalitan ng mga ngiti at mga bati. Ngunit hindi nawala ng aral ang nangyari. May mga gabi pa rin na umiiyak ako sa kwarto. Iniisip kung paano ko napagtiisan ng matagal ang mga maliliit na paglabag. Natutunan ko na ang kabaitan kapag hindi may hangganan ay pwedeng pagsamantalahan. Natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi dapat maging dahilan para paluhurin ang sarili sa kahihiyan. At higit sa lahat, natutunan ko na ang pagkakaisa ng pamilya ay sandata laban sa anumang puwersa, natural man o hindi. Isang gabi, pinauwi namin si Manang Nida ng tahimik. Hindi kami humiling ng kanyang paghihirap. Sinabi lamang namin na kailangan niyang iwan ang barangay. Ito ang pinakamahirap na bahagi. Hindi dahil sa galit, kundi dahil wala kaming nais na maging dahilan ng pinsala sa sinuman. Ngunit ang aming stand ay malinaw. Hindi namin papayagan ang sinuman na ilagay sa panganib ang aming anak. Siya ay naglakad palabas ng baryo na walang nakatingin. Dala ang isa niyang maliit na supot. Hindi namin hinabol, hindi kami nag-aresto. Ang hustisya namin ay ang proteksyon ng aming tahanan. Pagkadating ng panahon, dumating sina mga kapitbahay na dati ay nagtatakbuhan ng tsismis at humingi ng tawad. May ilang nag-alay ng tulong at may nagdala ng pagkain. Si Mang Konso ay nanatiling nakatindig sa aming tabi. Siya ang naging tulay sa pag-ayos ng hindi pagkakaunawaan, hindi ng isang pulong na naglalatag ng sala, kundi ng isang serye ng gawaing nagpapakita ng bagong pagsisimula. Tinuruan niya kami ng ilang mga paraan na hindi nagtuturo ng okulto, mga paraan ng paglinis ng bahay sa simbolikong paraan, paggamit ng mga tradisyonal na awit para sa kapayapaan, at paggabay sa ama at ina sa pagbuo ng bagong mga limitasyon. Sa isang huling eksena, inihanda namin ang maliit na libingan ng manikang sinunog sa harap ng aming bakuran. Ngunit hindi bilang malupit na paglalait,
Ito ay isang simbolo ng pagtatapos. Ang amoy ng usok ay nanaig sa hangin, samantalang si Tonton ay naglalaro sa gilid, naglalagay ng mga bato bilang maliit na tore. Hindi ko mapigilan ang mapangiti. Si Dario ay nag-aalaga sa kanya at nag-alay ng malakas na yakap sa akin nang hindi sinasabi ang anumang salita. Minsan, sapat na ang mga yakap para malaman mo na andito pa rin ang pag-ibig. Ngayon, habang sinusulat ko ang kwentong ito sa inyo, alam kong hindi lahat ay magkakaroon ng parehong wakas. May mga kaso na hindi nagtatapos ng mabuti. May mga sugat na hindi agad gumagaling. Ngunit ang kwento namin ay isang patunay na kapag kumilos ang pamilya, kapag may tamang gabay, at kapag may tapang na harapin ang problema, nang hindi nag-aambang mamamaslang o mamumuliti ka, may pag-asa. May mga natutunan akong mahahalagang bagay. Una, maging maingat sa pag-uwi ng mga kapitbahay o kamag-anak na hindi natin lubos na kilala. Hindi ito ibig sabihin na maging sarado, kundi magtakda ng malinaw na limitasyon. Pangalawa, kapag may nararamdaman kang kakaiba, huwag magpanik, mag-obserba, magtanong, at maghanap ng tulong mula sa taong pinagkakatiwalaan mong may integridad. Panghuli, protektahan ang bata. Huwag hayaang ang imahe ng magandang loob ng iba ay maging dahilan ng panganib sa inyong tahanan. Marahil ang pinakamalaking aral ay ang kahalagahan ng komunidad. Kung walang ilang kapitbahay na may tapang na magtanong, at kung walang mangkonso na kumilos ng mahinahon ngunit matibay, maaaring nagtatago pa rin ang mga bagay na iyon sa aming bakuran. Hindi ito kwento ng mga himala. Ito ay kwento ng pagkakaisa, pag-iingat, at ng pagnanais na protektahan ang munting mundo ng isang pamilya. Minsan, may mga umuusbong na tanong pa rin sa akin. Ano ang tunay na motibo ni Manang Nida? Bakit niya pinili si Regina bilang kasangkapan? May mga sagot na hindi na kailangang tanungin. Mumunting lihim ng bayan ang mananatili. Mas mahalaga sa akin ay ang ngayon. Si Tonton ay tumatawa muli. Si Dario ay nagbabalik loob sa kanyang sarili. At kami ay natutong magtakda ng mga pader na hindi malupit ngunit malinaw. Kung mayroong tanong na maituturo ko sa inyo, ito ang aking sasabihin. Ingatan ang pamilya, makinig sa mga maliliit na palatandaan, at huwag mahiyang humingi ng tulong sa taong may pinagkakatiwalaan. Hindi rin masama ang magtanong at mag-imbestiga, pero gawin ito ng maayos, ng may respeto sa iba, at may pag-iingat sa integridad ng bawat tao. Ito ang aking kwento, batay sa aking mga nakita at naramdaman. Hindi ito hatol sa sinuman at hindi ito dalisay na ebidensya sa anumang hukom ng batas. Ito ay isang testamento ng isang ina na handang gawin ang lahat para sa kaligtasan ng anak niya. Kung may natutunan kayo o may naranasan din na katulad nito, huwag mahiyang mag-share sa comment section. Baka makatulong ang inyong karanasan sa ibang nanonood. Kung nakarelate kayo o may sariling karanasan, i-share sa comment. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Salamat sa pakikinig at ingat kayo palagi.